Anong oras na ba? Makapag-unbox na nga. So welcome to my vlog. Hindi lang ang unboxing to, halo-halo na nandun. So habang nasa outdoor tayo, don't forget to like and subscribe. Panoorin yung unboxing ko. And welcome to Robust Page. See you then! He's a velvet whisper, a touch of fire, a spark of bliss. He moves like smoke through open skies, leaving only echoes as he flies. Through the haze of city lights, we chase the dreams that never die. No need to speak, our hearts align. Just let the rhythm take every glance, a thousand tales, secrets hidden behind pale smiles. He speaks in riddles, soft and low, yet somehow makes you want to know.
So, sorry, dami kong utang na video, walang oras. So, medyo mahil pa yung mukha ko dito. Naligo, mainit eh. So, gagawin natin, moving forward. Eto na yung binili ko na HD glass, tempered glass. Not high definition glass, yun ba yung gusto niya sabihin? So, yun ang sabi dito, block dust, HD picture quality, tapos full screen overlay, anti-fingerprint, full screen, high definition, tempered glass, 9H. Alam ko 9H ito eh. Kasi yun yung nakalagay sa description ni seller. Kung may duda kayo, pwede naman kayo pumunta sa website niya mismo. Tapos ito nga nakalagay, JTFFT Pro. JTFFT Pro. Yun. So, shutter, anti-shutter edge. Strong anti-shutter edge. Okay, so, ano lang, no? Quick tip lang. So, yung phone natin sa mga may GT50 and yung may similar screen protection tulad na sa GT53 is kaya naman niya withstand yung mga gasgas ng susi, coins. Ang problema kasi may mga alikabok na minsan galing sa lapag na napupunta sa bulsa mo kasi dinadala ng hangin. Tapos hindi mo naman sinasadya na pupunta sa bulsa mo. Yung mga pieces ng mga buhangin, may mga quartz doon na mga sabi doon sa Gemini na pag yun napunta sa bulsa mo, tapos sinalpak mo yung phone mo doon, tapos walang screen protection yung phone mo, may possibility magasgas kasi kaya niyan gasgasin yung protection ng screen protection na meron yung GT50 Pro. So para sure ka na hindi masisira yung phone ko. Para sure ka na hindi masisira yung or magagasgasan yung phone mo, mas maganda bumili ka ng tempered. Angas nito, no? Sobrang lala. So yun na nga. Isa pa, yung phone natin,
sa mga may GT50 Pro or similar screen protection na meron yung GT50 Pro. GT50. So yung mga phone natin na may similar protection tulad na sa GT50 Pro, pag yan nabagsak, right, waist high, at sumakto sa asphalt o sa semento at nagkataon na matalim-talim yung edge nun, is masisira pa rin yung screen. Pero kung may screen protection ka, siyempre yung tempered glass mo na madadali bago yung screen mo. So magkano naman napalit ng screen, tagal mo hindi makakasama yung phone mo pag nagkataon, so pinadala mo pa yan kahit covered ng warranty. Time consuming tsaka storbo, di ba? Paano ko ito yung main phone mo sa araw-araw? So, di ba? Mabuti na umiwas kaysa masaktan ka. So, ang nasa isip ko noon, hydrogel ako kasi yung gamit ko ngayon sa phone ko na nag-record ngayon. Yan yung phone na yan. Ano yan? Naka-hydrogel ako. Ang kinaganda kasi ng hydrogel, ganun din. Bisabihin kaya niya yung mga i-withstand yung mga hindi kayang i-withstand ng screen nyo, ng phone nyo. Pero, pag light scratches, nag-heal siya automatic kasi nga para lang siyang gel na manipis. Within 24 hours, yung gas-gas na mababaw, wala na yung kinabukasan. So, tempered, pag may gas-gas to at nadali talaga siya, hindi siya mag-heal. Nandun na siya. So, obligado ka magpalit ng bago. So, yun yung pros and cons nun. And then, yung feels ng hydrogel sa tempered, syempre yung hydrogel parang may hinahawakan kang goma sa screen mo. Bisan nga mas okay pa yung film yung film na default na nakalagay sa phone. Although almost similar pag naglaro ka ng games, parang kahit naka finger sleeves ka, parang hindi salamin yung hawak mo kasi lumalaban siya. Pero to, since salamin to, mapabagol din siya ng alcohol o madumi or kahit ano, same feels pag naka finger sleeve ka o kahit wala, madulas talaga siya. Lalo na kung may finger sleeves. Tapos, yun nga, yung sa hydrogel, pag nabagsak, tumama sa matalim, may possibility madama yung screen. Unlike dito sa tempered, yung tempered mo naman sisira. Depende sa sobrang lala ng bagsak, baka madama yung mismong main screen. Pero kung tempered siya, mas malaking chance masira mo na yung tempered kumpara dun sa hydrogel na matik madadama yung screen mismo. Ang pinili ko syempre yung may protection na tapos madulas pang naglalaro. Kahit na lagi akong talo sa ML, hindi na ako nakaabante sa Grandmaster 1 or 2 or 3. Paulit-ulit lang ako doon. Tapos sa PUBG na laging nauunahan sa barilan, visit na yan. Ewan, doon na ba ako kabobo ngayon. Tapos yun na nga, so yun, nag-tempered ako. Mas feel ko din yung tempered kasi. Gusto ko yung dulas niyan. So yun nga, yung kanina, nung nakita nyo sa video, tatagalan ako dito sa right side. May mga bubble siya na hindi matanggal-tanggal kahit na anong squeeze ang gawin ko. And then, binasa ko yung instruction. Kailangan pala, paglagay mo ng tempered, mag-start sa gitna. So, sa gitna, pakalat. So, ang ending, yakapin nyo yung screen. Yung sa akin, nag-start sa baba, pataas. So, hindi even yung pagkakalagay basta hindi even yung pagkakalagay niya yung dating niya. So, naiwan yung dito. Sila yung parang nagrarally sa EDSA na may hanash. So, yun. Hinanap ko inangat ko yung screen. Then, binalik ko. And then, inangat ko ulit. Tapos, hinanap ko. Hanggang sa bigla na lang siya nag-ayos na. No? Tingnan nyo. Wala na siyang bubbles dito sa right side. Yun yung nasisinaga ng ring light. Sa top, sa kabilang side, walang issue. Okay siya. Ito lang talaga sa right side. So, yan. Wala na nga. Okay na siya. So, yun. Tapos, nilagay ko pa sa Sandy Beetle case. Perfect fit. Walang, di ba kasi di ba ibang tempered glass pag nilagay nyo sa phone nyo tapos nilagay nyo ng case, maangat siya kasi nagbabanggaan sila. So, aangat yung tempered para mag-fit yung case. Ito wala. It's either perfect fit talaga yung tempered or magaling lang talaga yung pagkakalagay ni Kalbo. Siguro parehas. Kasi walang issue eh. Nagkaroon lang ng issue sa installation pero ngayon okay na. So, yan. Ang kulang ko na lang dito is yung in-order ko na graphene na sticker na ilalagay ko doon sa Sandy Beetle case and then yung isang bagong phone cooler para ilagay ko dito nag-heat dissipate ng mas maganda. Ba't ako bumili ng phone cooler kasi hindi pa ako nakagawa ng unboxing ng phone na to. Pero sa mga umaasa na hindi siya umiinit hindi siya Redmi Magic or Red Magic kung ano man pangalan nun, yung mga Red Magic phones Nubia na ano bang series meron yan? 11 Pro, 11 Pro S,
na may kasamang liquid cooling, which is sila yung unang nagpauso nun, and then may kasamang fan. Ito liquid cooling lang, plus malaking vapor chamber. Kung makikita nyo yung liquid cooling nito, yung naka-display, malaki siya, ang laki ng sakop niya, and then doon nagmumula sa mismong SoC o yung chip. So naka-overclock na tong phone na to. Actually, kahit mag-init siya, naglalaro ako ng PUBG, max yung setting. No, isang kalabit na lang, super max na. Ganun din sa ML. Nag-iinit siya, oh. Maabot ng mga, dun sa gamit kong Resource Monitor Pro. Nakalagay dun talaga na umaabot ng mga minsan 49, 50. Naglalaro sa ganun temp. Never siya umabot ng 54. Basta 50 hanggang 52, 53. Mga ganun lang. Tapos may cooler. Yung cooler na gamit ko yung yung Black Shark 3 Pro. Ang max setting nito is around 16 watts. And then malaki na yung coverage niya, no? Mga pa rin bago kasi alaga-alaga ako yan. And then nag-start din ako sa Black Shark Phone Cooler 2 Pro. Ito, ang max nito is nasa 9 watts or 8 watts. And then ito 16. Meron pa ako isang cooler. Saan yun? Ayun. So, isa pa akong cooler, yung CX Memo CX8 na cooler. Ito naman ang max ito, 17. And then yung cooler ng Infinix is which yung mag cooler nila, ang max naman nito is 10 lang. So nakita niyo yung mga power level nila, di ba? So imaginein mo 10 watts tapos nag-iinit yung phone. So kailangan mo na mas malamig na cooler para lang mas stable yung laruan. Okay, unahan ko na kayo, nag-iinit siya. Hindi pa to official unboxing ng phone, gusto ko lang share. Nag-iinit siya, kahit malaki yung graphene niya sa likod, and then may liquid hydro yung katawan niya, nag-iinit siya. Mainit sa ML, mainit sa PUBG. Pero kung tatapatan mo siya ng malaking cooler, malakas na cooler, mabilis mawala yung init niya. Ba't ko nasabi? Kasi yung GT20 ko, pag ginagamit ko yun, tapos nagcha-charge ako, nakalagay na yung cooler na isa, yung Black Shark 3 Pro. Nag-iinit pa rin siya. Nagcha-charge na. Wala na ginagawa, nagcha-charge lang. Normal charging. Kasi di ba may turbo, may normal. Tapos mayroong yung slow. Naka-normal lang ako sa GT20. Nag-iinit siya. As in, sobrang init niya. So, kailangan ko pang i-sandwich yung isang cooler na yung 2 Pro na Black Shark para wala yung init. Eto, 3 lang ang gamitin mo, yung Black Shark 3 Pro lang ang gamitin mo, kahit na naka-normal setting yung cooler niya, hindi siya mag-iinit. Kasi nga, automatic pag nag-charge, nag-on yung hydro liquid niya or cooling system niya, plus yung graphene niya, tapos yung phone cooler. So yung init niya, madaling nawawala. Ganun din pag naglaro kayo. Pag naglaro kayo, tapos tinigil niyo yung laro niyo, tapos may nakasalpak na cooler, tapos in segundo lang, wala na yung init. So yung nararamdaman na init ng phone niyo habang naglalaro kayo, nag-iinit siya. Yun yung nadidetect ng temperature sensor nung app tsaka nung phone. Nag-iinit siya. Pero kaya niya sabayan, kaya niya i-maintain. And then pag nilagyan niyo ng cooler pa, so mas lalo na nakakatulong kayo sa kanya. So mali yung notion na hindi siya nag-iinit. Oo, nag-iinit siya. Pero hindi siya naglalag kahit mainit. And then ang ginaganda nga, since malaki yung graphene niya and then may liquid cooling, sobrang bilis mawala ng init ng phone nyo. As in segundo lang wala na. So imaginein mo, kung naka Black Shark Fan Cooler 4 ka na ang maximum is na around 27, tapos nag-gaming ka, di ba? Ano na lang magiging temp nun? Siguro, hindi pa kasi dumadating yung order ko, pero tingin ko from around 50 siguro may possibility maging 45 or less than 45, mga 42, 44. Pinaka best na siguro yung inaasahan ko is 42, pero ang worst nun is siguro mga 46 siguro. Ewan natin kasi 27 watts yun eh. So mas malamig yun. Kaya niya daw magpalamig ng phone unless below 40 or something, mababawasan ng 40 degrees. So ewan natin, titingnan natin. Observe ko pag dumating na, gagamitin ko dito. So tingnan natin. So yun. Isa pa pala. Itong cooler na meron siya, pag ginamit nyo dun sa kasamang case, pakita ko sa inyo yung case ng phone. Saan na yun? Wait lang. Mapapa-edit na naman ako nito.
So ito yung default na case ng GT50 Pro. Nakita niyo ba yan? Ha? Nakita niyo ba yan? Yan. Sus Mariosep. Ewan ko ng klaseng design to. Pero seryoso, mahina na nga yung cooler nila. Ha? Tapos ito pa yung nilagay. Paano magdi-dissipate yung heat niyan? Plastic lang, parang papel lang yan. Maintindihan ko pa kung graphene yan. Alam niyo, bumili akong graphene. Makita ko sa inyo. Kaso epic fail eh. Ito yung sample ng graphene na pwede nyo ilagay sa likod ng phone nyo or ng case para kumalat yung init. So imagine mo kung nakalagay ito sa likod nito, tapos nagpapalamig siya. Sinubukan ko na, gumana siya, as in yung area kung saan nakalagay yung graphene, malamig siya. So imagine mo, ang laki nung sakop na lumalamig, na ikalat nung graphene yung lamig dun sa phone, dun sa cooler, dun sa likod ng case. And then yung likod ng case nakadikit sa phone. Mas malaki yung fighting chance mo na lumamig yung phone mo, di ba? Ang problema, ito, akala ko sira yung cooler ko. Yung nabili kong graphene may kasamang copper. So nilalabanan niya yung electricity ng mag cooler ko pag nag-wireless charging ako. Hindi siya kumakagat. So feeling nung phone may problema sa connection ng mag cooler wireless charging at ng phone, so hindi gumagana. So no choice ako kundi tanggalin kasi gusto ko rin gamitin yung nakakonect yung cooler while charging, while gaming, para naka-bypass, tapos naka-Draco mode ka. Parang mas mataas pa siya sa setting ng game performance na meron sa game tour, sa X Arena, dun sa app mismo ng phone. Malalaman niyan pag kami na rin kayo. So tinanggal ko, nag-order ako bago ng sticker na graphene. Mainly pure graphene lang siya. So ilalagay ko dito and then ilalagay ko doon sa Shandy para pag trip kong mag wireless charging, titingnan natin kung gagana and kung mas lalamig din. Kasi nga dito, nilagyan ko ng graphene, lumamig, nag-improve yung heat dissipation niya. So ito, ano masabi ko? Kung bibili kayo ng GT50 Pro, bili nyo na lang muna yung default na walang charger in case. Is muna kayo. Ngayon pagka medyo naglaylo na yung focus ng media ng mundo sa GT50 Pro at bumaba na yung price, bilhin nyo separate yung mag cooler. Pero ang bibilin nyo lang talaga is ito. And then, kung gagana yung technique na lalagyan nyo nga ng graphene sticker, yung kahit na anumang phone case na meron kayo, tapos may spare kayo na magnetic sticker. So, ang gawin nyo, lagyan nyo yung bago yung casing ng magnetic sticker dito para tumikit yung mag cooler. And then, sa kabilang side, yung graphene sticker na walang copper. Sa kanya ilagay yung mag cooler. So, mag cooler, charging while gaming, tapos naka-increase heat dissipation ba? Pwede na. Pero ito, hindi ko re-recommend to. Isa pa ayoko dito. Pakahirap tanggalin ito. Nang-injury yung kuko ko dito nung unang beses ko nilagay ito. Nahiwa sa gitna dahil ayaw niyang bitawan yung phone. Tapos pag tinanggal mo naman ng dahan-dahan, nag-automatic press ng power button, magugulat ka na nag-restart yung phone mo. Dahil dito siya, puro tradition na case na to. Pero maganda siya, magaan compared to siya sa Shandy. Pero Shandy pa rin ako. Kasi Shandy, isang click lang. Alas mo na eh. Ito, a few years later, hindi pa tapos. So yun, masyado na mahaba itong video na to. Hindi ko pa nagagawa ng unboxing to. Coming soon. Sensya na kayo? Uy, ilaw. So, naka-shake on kasi ako. Milo ko. So yun na nga, gagawa ko na ng video pati yung switch. Mag-isang taon na yata yung switch. Pagkatapos ko yun, yung mga gadgets ko, mga pinagkautang-utang ko. Anyway, sana nakatulong to. Paglagay ng kasi nung last time na nagbili ako ng GT20 Pro tempered glass, may umangal, hindi ko doon pinakita paano mag-install. Sorry hindi ko alam kung gusto pala makita paano mag-install. As if naman. Anyway na nga, so bye, salamat sa nanonood. Happy Father's Day sa mga tatay dyan. Kahit hindi nyo tunay na anak nyo kasama nyo, pero nagiging tatay kayo sa kanila, tatay na rin kayo sa paningin nung nasa taas. Happy Father's Day guys.